Kaya naman pala, yun. Kaya naman pala, si Marcoleta pala ang may sala. May sala saan? Siguro yun ang tanong ninyo, ay di ba ang komentaryo natin dun sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, yung Blue Ribbon Committee nung si Marcoleta pa ang head nito, saka yung affidavit ni Diskaya, yung sinumpaang salaysay ni Diskaya na binasa niya doon sa pagdinig ng Senado, ang komentaryo sa kanya doon, bakit wala yung nangyari nung panahon ni Duterte? Bakit ang laman ng sinumpaang salaysay mo? Panahon lang ni PBBM. 2022 pataas. Parang may selective amnesia kayata. Yun ang napapansin doon. Ang isa pa, bakit mga kongresista lang ang pinangalanan? Bakit mga DPWH walang senador? Ibig sabihin, wala man lang anomalya na na-involvean ang mga senador. O yun. O ngayon, sinisingil si Diskaya noon. Sa pagdinig sa Kamara, kinonfronta si Curly Diskaya. Kaya nga ang tawag nga ni Congresswoman Luestro, hindi naman sa pagano, pero selective amnesia yata ang sakit mo eh. Selective amnesia yata eh. So yun ang issue kay Diskaya. Kaya kahit si Senate President Soto, hindi siya kumbinsido na gawing state witness si Diskaya. Hindi siya magka-qualify, sabi ni Senate President Tito Soto. Kaya yung pinapapirmahan ni Marcoleta na sulat para sa DOJ na nagre-rekomenda na maging state witness si Diskaya, ayaw pirmahan ni Senate President Tito Soto. Kasi sabi ni Senate President Tito Soto, ay ano ba naman to? Hindi niya naman sinasabi ang buong katotohanan. Ay di ba yung sinusumpan mo dyan? Ikaw ba'y nanunumpa? Nasasabihin mong katotohanan at pawang katotohanan, buong katotohanan? Buo nga, buo. Hindi half-truth. Ay ang lumalabas, ang mga sinabi niya lang doon sa sinumpang salaysay niya, yung binasa doon sa Senado, sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, yung yung mga kongresista lang ang pinangalanan at saka DPW, walang senador kahit isa. At saka, yung mga anomalya, mula 2022 lang, yun. Kaya nga, nung nandun na sa Kamara si Curly Diskaya, ginisa siya doon. Ibig mong sabihin, panahon ni Duterte, wala kang nakitang anomalya. Samantalang sabi mo, doon ka yumaman ng todo sa panahon ni Duterte. Ay di ba sinabi ni Congresswoman Garin sa kanya, kay Curly Diskaya, 2016, ilan ang assets mo? Ganito daw niya. 2017, ilan na? O ganito na. O, ang laki. 942% ang itinaas. Ibig mong sabihin, mula 2016 to 2017, 942,000% ang itinaas ng income mo. Sabi niya, opo. Panahon ni Duterte yon. Ngayon, bakit hindi mo nakalagay sa yung affidavit yun? Di ba? Ngayon, nilaglag si Marcoleta ng abogado ni Diskaya. Ang may sala pala si Marcoleta. Bakit natin sinabi yan? Ano ba kasi ang sabi ng abogado ni Diskaya? Sabi ng abogado ni Diskaya ganito, mga kabunyog. Bakit ko sinabing nilaglag ng abogado ni Diskaya si Marcoleta? Sabi ng abogado, yan nakikita nyo sa kaliwa. Alam ko ang pangalan yan, Attorney Samaniego. Hindi ko lang alam ang pangalan eh. Attorney Samaniego. Sabi ni Attorney Samaniego, bago daw sila nag-appear doon sa Senate Blue Ribbon Committee, kasi pinatawag sila ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang head ng Senate Blue Ribbon pa noon, si Marcoleta pa. Sabi daw sa kanila, ang saklawin lang ng mga ikikwento nyo ay 2022 pataas. Ganun daw yung sinabi sa kanila. May letter sa kanila ang Senado, invitation. At ang sinabi sa kanila, ang saklaw lang ng mga sasabihin mo, sa salaysay mo, at saka sa pag-uusapan sa Senado, ay 2022 pataas. Kaya sabi ni Attorney Samaniego, yung abogado ni Diskaya, bakit naman kami magtatats noong panahon ni Duterte? Hindi naman yun yung sinabi sa amin eh. Hindi naman yun ang sinabi. Ang linaw-linaw ng instruksyon sa amin. Huwag kaming magtatats ng 2022 pababa. Kailangan 2022 lang pataas. Imagine nyo yan.
Ibig sabihin, obvious dito na pinoprotektahan nila Marcoleta ang panahon ni Duterte. Ha? Protektado nila si Duterte. Yan yun. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, galing na mismo sa abogado ni Diskaya, ang sabi niya, bago kami umattend sa hearing sa Senado, may sulat ang Senado, yung Senate Blue Ribbon. Sino ba ang chairman ng Senate Blue Ribbon? Di si Marcoleta. Ano ang instruction sa kanila? Huwag kayong mag-discuss ng baba ng 22. Yung 2022 lang, pataas. Yun lang mga anomalya na yun. Pwede ba yun? Pag-uusapan natin ang mga anomalya ng Pilipinas sa flood control, tapos 2022 lang pataas, ay di Marcos lang yan. Bakit nagkaroon lang ba ng mga anomalya sa panahon ni Marcos? Ha? Yan yung problema doon. Kaya sabi ng abogado ni Diskaya, bakit nyo kami Ito ang sabi ng abogado ni Diskaya, bakit nyo kami sasabihan na selective amnesia ang sakit ng kliyente ko? Sabi ni Atty. Samaniego, bakit nyo kami sinasabihan na parang may sakit ng selective amnesia ang kliyente ko? Wala. Wala siyang sakit ng selective amnesia. Sabi niya, yun lang yung sinabi sa kanya na yun lang daw yung saklawin ng sinumpaang salaysay. Oh, ganun daw yun. Wala daw. Kaya wag daw sisihin sila. Yun ang sabi. Bakit naman kami magdi-discuss ng mababa pa sa 2022? Yun daw ang sabi. Di siyempre, sinunod lang namin. So, hindi selective amnesia ang sakit ni Diskaya nung kliyente niya. Ito na. Pakinggan nyo na. Ipi-play ko Ipi-play ko. Sabi lang ng Senado sa invitation nila, July 2022 to present. Bakit naman siya lalabas doon? Yun lang ho yung hinihingi ng Senado eh. Ngayon, kung hihingi ulit ang Senado at ng Congress, siguro yun yung tamang panahon para magsabi siya. Pero naungkat na rin yung huyan. Narinig nyo? Mali ba ako sa sinabi ko? Mali ba ako sa sinabi ko? Mga kabunyog? Abet na limoneras? Anong sabi ko? Di ba sabi ko, ang sabi ng abogado ni Diskaya, hindi naman sila nag-discuss ng 2020, yung mababa, yung 2016 to 2022, kapanahon ni Duterte. Kasi ang linaw-linaw daw, mula July, tingnan nyo, mula July 2022. Nakuha nyo grabe naman tong si Atty. Samaniego, linaglag si Marcoleta. Linaglag si Marcoleta, no? Sabi ni Sakura 35, si Marcoleta pala ang may kasalanan, huli ka, balbon. Narinig nyo yung sinabi ni Atty. Samaniego. Pinaluod ko sa inyo yan, hindi ako nag-iimbento, Shout out kay Dennis Manalak ng Canada. Napaka-specific pala, no? Napaka-specific pala ng instruksyon sa kanila. July 2022 putaas. Kasi presidente pa si Duterte hanggang June 30. Nakuha nyo? July 2022. Kasi yung June, presidente pa si Duterte. June 2022, presidente pa si Duterte. Kung nililigtas talaga ni Marcoleta, Duterte. Kita nyo? Bakit July 2022? Ay kasi Marcos na yan. Yung June 2022, Duterte pa. Ang linaw-linaw naman ng sulat ng Senado Sabi ni Atty. Samaniego, hanggang lang, simula lang July 2022 to present. Pero, ang sabi ni ni Atty. Samaniego, pero kung ngayon, magkakaroon uli ng pagdinig ang Senado at i-open na yung hindi na lang yung July, yung 2016 ay pwede na. Yun. Ibibigay daw nila. Kaya ngayon, inaagapan nila na talagang dapat mapalitan uli dapat mapalitan si Soto, dapat mapalitan si Lacson. Kasi
pag si Soto na sa pag napalitan na naman si Soto sa Kasilakson, babalik na naman sila Chis Escudero, sila Cayetano. Ang president ng Senado si Cayetano, ibabalik si Marcoleta. O, gano'n na naman. Kaya gusto nila, kaya nga sabi ni Tito Soto, ngayon lang, kasasabi lang ni Tito Soto ngayon, Senate President Soto, hindi pa nga nagsisimula ang hearing ng komite ni Senator Lacson. Wala pang hearing ang Senate Blue Ribbon. Hindi pa nga nakakapag-hearing ang komite ni Senator Lacson. Natataranta na sila. Napanood, nyo ba yun? Nabasa nyo yung sabi ni SP Soto, na lang, gusto na nilang palitan kami. Gusto na nilang palitan ako. Gusto nilang palitan si Lacson bilang Senate President. Hindi pa nga Blue Ribbon Committee Chair. Hindi pa nga nagsisimula ang hearing ng Blue Ribbon. Gusto nyo nang palitan? Yung pala, ayaw talaga nila na maungkat yung korupsyon sa panahon ni Duterte. Itong si PBBM, ito naman ang maganda dito kay PBBM. Hindi niya tinatago yung korupsyon sa panahon niya. 2022 to 2025, pinag-uusapan na natin ngayon. Pero, sabi ni Lacson, hindi. Yung panahon ni Duterte, uungkatin natin yan. Yun din ang gusto ni Soto. Yung problema, marami nang tatamaan dyan. Marami nang tatamaan sa panahon ni Duterte. Kaya, George Ballesteros, salamat ha. Malaking tulong na yan sa mga rallying gagawin natin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tama itong si Atty. Samaniego. Maunawaan naman pala natin. Kaya yung sinabi ni tama yung sinabi ni Senate President Soto. Ang tingin ko, yung affidavit ni Diskaya, inedit yung affidavit. Mayroong nag-edit nun. Sabi ni Tito Soto, ako tingin ko lang, yung binasang affidavit ni Diskaya, edited yun. May tinanggal dun. May tinanggal. Bakit walang senador? Bakit walang panahon ni Duterte? Inedit yun. Yung pala, ganun naman pala talaga. Ibig sabihin, ang instruction talaga, wag sasaklawin yung 2016, panahon ni Duterte. Magsimula lang sa July 2022 to present. Uli kayo. Nilaglag ni Atty. Samaniego, abogado ni Diskaya, si Marcoleta. Yan. Sige, kumplituhin natin para mapanood nyo ng buo. Lang ng Senado sa invitation nila, July 2022 to present. Bakit naman siya lalabas doon? Yun lang ho yung hinihingi ng Senado eh. Ngayon, kung hihingi ulit ng Senado at ng Congress, siguro yun yung tamang panahon para magsabi siya. Pero naungkat na rin yung huyan kahapon. Nagsumbong siya nung time ni GMA, time ni Pinoy, time ni Duterte. Diba? Nagpadyaryo. Ganun ho yun eh. Magbase ho tayo sa kung ano yung pinapagawa or gustong malaman ng Senado kasi sila yung nag-umpisa dyan. So, nag-comply ho kami doon from July 2022 to present. So, kaya ho ganyan yung affidavit. Wala hong selective memory doon. Narinig nyo mga kabunyog? Sabi niya, walang selective memory doon o selective amnesia na pinili lang yung sasabihin. Instruction daw sa kanila yun. Sumunod lang naman niya kami sa instruction. Kaninong instruction? Ay di sa Senado. Anong committee ng Senado? Di Blue Ribbon. Sino ang chairperson ng Senate Committee on Blue Ribbon? Si Marcoleta. O di si Marcoleta. Ganun pala. Ganun pala yung nangyari. Kaya grabe So ang sinasabi ni Atty. Samaniego, huwag nyo kaming sabihan ng selective. Yun ang instruction sa amin. Bakit nyo kami sasabihan ng selective? Yun ang instruction sa amin. Kung ano ang instruction sa amin, yun din lang ang gagawin. Ganun pala Yan ang problema ng mga investigasyon na ito. Kung ano lang yung pinapagsasabi sa kanila, yun lang ang sasabihin. Pangit. Yan ang ganun pala. Kaya ito namang abogado ni Diskaya, inaamin niya na ngayon na ang mga sinasabi lang sa kanila ay ang sinasabi lang ng kliyente niya ni Diskaya, yung sinabi lang nasasabihin. Yun ang mahirap eh.
Yung mahirap talaga dito. Oh, kaya lang, ang malinaw dito na sinasabi niya, wag nyo kaming sisihin kung hindi namin sinabi yung panahon ni Duterte. Kasi yun lang yung instruksyon sa amin. Okay? Wag hindi yun selective memory. Yun lang ang pinagawa sa amin. Yun lang ang ginawa namin. Yun lang ang pinapasabi sa amin. Yun din lang sinabi namin. Ganun eh. Kasi sila yung nag-umpisa dyan. So, nag-comply ho kami doon from July 2022 to present. So, kaya ho ganyan yung affidavit. Wala hong selective memory doon. Ayun. Okay. Linaw na, no? Kaya ngayon, ayaw nila talaga na maungkat yung panahon ni Duterte. Kaya, hanggat kaya, gusto nila, ano dito, ang gusto nilang mangyari ngayon, dapat hindi talaga maungkat yung panahon ni Duterte. Kaya gusto nila mapalitan si Soto, mapalitan si Lacson. Kasi magsisimula na ang Blue Ribbon. Hello, Kabunyog Daisy Atienza, kumusta kayo dyan sa Vienna, Austria? Magsisimula na ang hearing ng Blue Ribbon under kay Lacson. Doon, walang pipiliin. Walang pipiliin. Yun ang aabangan natin. Ay ngayon, ang ginagawa ng mga kampo ni Duterte, nagkandarapa na. Gawa na natin ng paraan. Pag si Lacson ang Senate Blue Ribbon, dali tayo dyan. Dali, lalabas dyan ang mga ni Duterte. Kailangan protektahan natin. Yun sana eh. Kaya makikita nyo pala, yun din ang sabi ni Tito Soto, kaya pala, nung nabanggit yung pangalan ni Duterte nung akong nagtanong, sabi niya, pinatigil ako ni Marcoleta. Naalala nyo yun? Nandun si Soto. Hindi pa siya Senate President noon. Tapos yung yung Philippine Construction, ano ba yon? Anong tawag ba yung PICAB? Ewan ko yung A doon. Basta yan yung accreditation. Philippine Construction Accreditation Board. Ngayon, tinanong ni Tito Soto, sabi niya, kayo po ba ay naging chairperson ng PICAB? Kailan kayo na-appoint? Sabi niya, panahon po ni Duterte, ni President Duterte. Kasabing President Duterte, pinatigil na ni Marcoleta. Kaya sabi ni Senate President Tito Soto, kaya pala nung nabanggit ko yung Duterte, nandun na yung usapan, yung chairperson ng PICAB na umattend sa hearing, sinabi niya na panahon siya ni Duterte na appoint, tapos biglang pinatigil ni Marcoleta. Yung pala. Kaya pala ganun halatado masyado ang kilo, sabi ni Kyoto Kigarashi. Kaya ito mga kabunyog, wala talaga tayong maaasahan kung ang Blue Ribbon Committee ay si Marcoleta. Yung pala. Kaya tayo nagtataka bakit ganyan ang nangyayari dyan sa Blue Ribbon sa ilalim ni Marcoleta? Ito na, naintindihan na natin. Ayun na, sinabi na mismo. Ang sabi ng abogado ni Diskaya, huwag nyo kaming sabihan, contractors, kaya sabi nga ni Senate President Soto, kaya pala nung nabanggit si Duterte nung ako ang nagtatanong, pinatigil ni Senador Marcoleta. Ayan. Kaya tama na ito. Tama na ito na si Lacson ang Blue Ribbon. At least si Lacson walang pinipili. Walang pinipili. Sana talagang walang pinipili si Lacson. Pero sa tingin naman natin, maayos naman yung direksyon ni Lacson Pero kung si Marcoleta ang Senate Blue Ribbon, wala. Ang maganda naman sana kay Marcoleta, mapupuruhan sila Saldico sa kasi si Romualdez. Yun, maganda yun. Lalabas din talaga yung baho nila nila Romualdez at saka ni Saldico. Yun naman sana ang maganda. Problema lang doon, hindi naman lalabas ang baho ng Duterte, saka yung mga senador mapoprotektahan. Ay wala. Yan yung Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang investigasyon talaga dito sa flood control, corruption, kanya-kanyang protektahan. Yan lang problema dyan. Yan kanya-kanyang protektahan si Marcoleta, pinoprotektahan Duterte. Pangalawang pinoprotektahan ni Marcoleta, mga senador. Pagdating naman sa Kamara, pinoprotektahan naman ng Kamara yung mga kongresista. Wala Kaya sana sa ilalim ni Lacson,
bilang Blue Ribbon Committee Chair, maiba na ha, maiba na. Tingnan natin, magsisimula pa lang. Pero nangako naman itong abogado ni Diskaya, kapag pinag-usapan daw yung bago ang 2022, okay naman sila. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Okay? Magandang araw. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.